May lahing marunong magmahal, may lahing marunong magtiis. Ngunit kapag ang kalayaan ay inagaw, ang lahing iyon ay lalaban. Ito ang kwento ng pusong Pilipino, alamat ng lahi, tula ni Amado V. Hernandez. Si Amado V. Hernandez ay isang mahusay na makata at manunulat. Ginamit niya ang kanyang panulat upang ipaglaban ang kalayaan at karapatan ng mga Pilipino. Sa kanyang mga tula, makikita ang pagmamahal niya sa bayan at sa ordinaryong mamamayan. Kapag narinig mo ang salitang Pilipino, ano ang naiisip mo? Matapang, mabait, o makabayan? Sa tulang ito, ating aalamin ang tunay na diwa ng lahing Pilipino. Unang saknong, tayo'y Pilipino, kayo mangging kulay, tumubot lumusog sa lupa ng araw. Bayang pinagpala sa lahat ng bagay, hanggang nang lumunsad ang mga dayuhan. Sinamsam ang ating buong kayamanan, ngunit nang gapusin ang laya ng bayan, baya'y nagbalikwas, nagtanggol lumaban. At sinabing puspos ng kabayanihan, kaming Pilipino'y sa laya sumilang, mamamatay kami ng may kalayaan. Sa unang saknong, ipinakita ang Pilipinas bilang isang bayang mayaman, mapayapa at pinagpala. Ngunit dumating ang mga dayuhan at inangkin ang ating yaman at kalayaan. Pero hindi yumuko ang mga Pilipino. Sa halip, nagkaisa sila, lumaban at ipinagtanggol ang bayan. Pinakamahalagang linya ng saknong, kaming Pilipino'y sa laya sumilang, mamamatay kami ng may kalayaan. Ipinapakita nito na handang ialay ng Pilipino ang sariling buhay, alang-alang sa kalayaan. Saknong 2, iyan ang salahing dakilang alamat, masapul sa Mactan hanggang Balintawak, hanggang sa Bataang tinanghal ng lahat. Tayong Pilipino'y tubig na masarap, ngunit pag nagngalit, bahang sumusulak. Tahimik na gaya ng gulok na sakbat, sa damoy panghawan, sa niyog pambiyak. Ngunit mag-ingat ka, taong talimpandas, sapagkat tunay ding mabisa ang itak, pansibak ng bungo ng lilot pangahas. Sa ikalawang saknong, ipinakita ang tapang at lakas ng mga Pilipino. Binanggit dito ang Mactan, Balintawak at Bataan, mga lugar na simbolo ng pakikipaglaban ng Pilipino para sa kalayaan. Inihambing din ang Pilipino sa tubig, tahimik, mahinahon at mapayapa. Ngunit kapag inapi, nagiging parang rumaragasang baha. Inihambing din tayo sa gulok o itak, tahimik lamang sa umpisa pero mapanganib kapag ginamit sa laban. Ipinapakita rito, mapayapa man ang Pilipino, lumalaban siya kapag inaapi ang bayan. Ikatlong saknong, tayong Pilipino'y mabubuting loob, lubhang masunurin at laang maglingkod. Yantok kung hutuki, laging sumusunod. Masakit din namang pamalo ang yantok. Kung kinakausap, opo kung sumagot. Hingin mo ang kanya't buong pusong handog. Ngunit kung taksil ka't ugaling balakyot, ay dapat matutong tumawag sa Diyos. Sa lupaing ito ay maraming bundok, at naroon ang sumpa ni Juan de la Cruz. Sa ikatlong saknong, mas inilarawan ang ugali ng mga Pilipino. Magalang, matulungin, mapagbigay at masunurin. Madali tayong tumulong sa nangangailangan, ngunit may hangganan ang kabaitan ng Pilipino. Kapag niloko, pinagtaksilan o inapi, kaya rin niyang lumaban. Ang Juan de la Cruz ay simbolo ng karaniwang Pilipino. Ang dakilang Rizal minsan ay nagturing, walang Panginoon kung walang alipin. Ang puso sa puso'y mabuting tuntunin, sa magkaibigan o magkasinggiliw. Ngunit sa kaaway, lantad man o lihim, lalo yatang tumpak ang ngipin sa ngipin. Akala ng dayo ay duwag o baliw, ang tao at bayang mapagpaumanhin. Pag-apaw ang salop ay dapat kalusin, ang payapang mayon ay sumisiklab din.
Sa ika-4 na saknong binanggit ang sinabi ni Jose Rizal, walang Panginoon kung walang alipin. Ibig sabihin, walang makapang-aapi kung walang magpapasakop. Ipinapakita rin dito ang mapagmahal at mapagpatawad ang Pilipino. Ngunit kapag sobra na ang pang-aapi, lumalaban din siya. Inihambing pa ang Pilipino sa Bulkang Mayon. Tahimik sa umpisa pero mapanganib kapag sumabog. Ganito rin ang Pilipino. Matiisin pero hindi habang buhay mananahimik. Huling saknong, ang diwa ng lahi lalaging malaya. Ang dangal ng bayay lalaging dakila. Sina Lapu-Lapu't Sulaiman ay tala na tanging patnubay sa gabi ng luha. Sina Bonifacio at Rizal ay bandila na nakawagayway sa ating dambana. Lupang maliit may di magagahasa, pagkat di susuko sa imbing banyaga. Iyang Sierra Madre ay salayang kuta, tanggulan ng apit hagdan kay Bathala. Sa huling saknong, ipinakita ang katatagan at pag-asa ng lahing Pilipino. Binanggit dito ang mga bayaning Lapu-Lapu, Raha Sulaiman, Andres Bonifacio at Jose Rizal. Sila ang naging simbolo ng tapang at pagmamahal sa bayan. Ipinapakita rin dito na kahit maliit ang Pilipinas, hindi ito basta susuko sa mga mananakop. Ang Sierra Madre naman ay simbolo ng lakas, proteksyon at katatagan ng bansa. Mahalagang mensahe, ang diwa ng kalayaan ay mananatiling buhay sa puso ng bawat Pilipino. Pangkalahatang mensahe ng tula. Ang tulang alamat ng lahi ay nagpapakita ng tunay na katangian ng mga Pilipino. Tayo ay mababait, mapagbigay at mapagmahal sa kapwa. Ngunit kapag inaapi na ang bayan at kalayaan, marunong tayong lumaban. Ipinapakita rin ng tula na ang pagmamahal sa bayan, pagkakaisa at katapangan ang dahilan kung bakit nananatiling matatag ang lahing Pilipino. Ang tanong, paano nabigyang diin sa tula ang pagpapahalaga sa kasarinlan ng ating lahi? Sa tulang alamat ng lahi, ipinakita ang pagpapahalaga sa kasarinlan sa pamamagitan ng paglalarawan sa katapangan at pagmamahal ng mga Pilipino sa kalayaan. Inilahad sa tula kung paano lumaban ang mga ninuno laban sa mga dayuhang mananakop. Ipinakita rin na kahit mababait at mapagpasensya ang mga Pilipino, marunong silang manindigan kapag inaapi ang bayan. Binanggit din ang mga bayaning tulad ni Lapu-Lapu, Rizal at Bonifacio na naging inspirasyon sa pagtatanggol ng bansa. Sa kabuuan, ipinapakita ng tula na handang magsakripisyo ang Pilipino upang mapanatili ang dangal at kalayaan ng bayan. Maaaring magbago ang panahon, maaaring dumaan ang bayan sa hirap at pagsubok. Ngunit hanggat buhay ang pagmamahal sa bayan, mananatiling matatag ang lahing Pilipino. At ngayon, ikaw naman ang tanungin, paano mo maipapakita ang pagmamahal mo sa bayan at kalayaan bilang isang kabataang Pilipino?